Tied na lang ang usapan sa nalalabing laro ng Gilas versus China. Tapos na ang ating World Cup run at tapos na rin ang ating Olympic dream unless matalo natin ang China. Pwede tayong makapaglaro sa Olympic qualifying tournament pero depende pa rin sa resulta ng ibang mga teams. Gilas Pilipinas versus China is still a must-win game dahil para na rin itong championship game sa ating grupo kung sino ang best team ng Asia. Isa sa mga inaabangan sa laro natin versus China ay ang coaching battle between Coach Chat Reyes at Serbian coach ng China na si Sasa Djordjevic na kilala bilang coach na nagsabi ang Gilas ay missing in quality noong 2019 FIBA World Cup. Pero he is now singing a different tune at mukhang takot na sa Gilas. It was a different World Cup. It's not the same team. And I'm now coach of China, he stressed. At ito ang inaabangan ng lahat and for sure gustong patunayan ng Gilas na mas magaling tayo versus China. Leading the way para sa Gilas ay si Kai Sotto, fresh from his most impressive performance sa FIBA World Cup at makakatapat niya ang kanyang big man rival na si Zhou Qi. Yan ang tapatan na tiyak magyayanig sa buong Araneta Coliseum. At siguradong mayroong inahandang defensive schemes ang coach ng China to slow down Jordan Clarkson na siguradong gustong makabawi versus China dahil tinalo noon ng China ang Gilas with Jordan Clarkson sa Asian Games. Nandyan rin sina Dwight Ramos, Junmar Fajardo, Renz Abando at AJ Edo na tiyak lalaban hanggang sa dulo. Pero the center of this game ay ang embattled coach na si Coach Chat Reyes at sa kanyang post-game interviews in the last two lost games ng Gilas ay tila ba nawala na ang kanyang bravado sa kanyang pananalita. Is this still a learning experience for the team and for you as a coach? No, this was a time for us to win, to execute. And like I said, we didn't get the job done. The same coach who called Kai Sotto not an NBA player, not like Jordan Clarkson, nag-iiba na ang kanyang body language at nawala na ang confidence sa kanyang mga boses. A lot of this ay dahil sa mga boost galing sa kanyang mga kababayan mismo sa Araneta. Kahit si Jordan Clarkson ay hindi makapaniwala na binubuo ng host country ang kanilang sariling coach, and he called it word. At para sa mga gustong manood ng Gilas versus China live streaming, ay pakiclick lang po ng link na nilagay sa baba sa description box. Ayun nga, minsan talaga, di mo talaga makukuha lahat ng gusto mo. So, ayun, they made shots, they played really well. They're a really good team. Give props to them. Ayun. At this point, ay alam na siguro ng buong mundo na 4 na ang talo ng Gilas, coached by Vincent Chat Reyes, at wala pang maipakitang panalo. Isang hindi inaasahang pangyayari dahil tayo ang host. Hindi na rin posible ang ating isang automatic Olympic berth dahil nanalo na ang China versus Angola at nanalo na rin ang Japan versus Venezuela, kaya goodbye na talaga ang Gilas. Pero kung mayroon mang isang natira to salvage this failure campaign, ay ito ang game ng Gilas versus China na kung saan ang panalo natin versus China ay isang magandang consolation para sa atin dahil ang tagal na nating hindi natalo ang China with their team composed of their best players. And in the center of our game versus China ay si Kai Sotto at nakafocus na siya sa last game ng Gilas versus China. Another block. Giving this Gilas team some life with these block shots. Dahil pang pwedeng dahil pang pagkukulang, dahil pang kailangan i-improve sa game ko and sa team. And ayun, from tomorrow, mag-focus namin sa China. Isipin namin kung ano yung mga pagkukulang namin, kung ano yung may dadagdag namin for next game, and yung mga adjustments, and yun, focus kayo sa China. At ito na ang pagpapatuloy ng rivalry ni Kai Sotto versus Zhou Qi ng China. Kung gusto ni Kai Sotto na makapasok sa NBA, ay dapat niya munang talunin si Zhou Qi sa kanilang matchup.
Sa NBL Australia ay hindi masyadong na-materialize ang tapatang Kai Sotto at Gucci dahil sa limited playing time ni Kai Sotto. Pero against South Sudan ay naglaro si Kai Sotto ng 24 minutes kaya napakalaki ng impact niya sa depensa at pati na rin sa opensa. Sayang lang ang kanyang mga missed free throws. Sigurado, naka-double figures na sana siya sa puntos. Pero the good thing ay unti-unti nang nakikita natin na nanunumbalik na ang kanyang laro galing sa back injury. At mukhang nagalamay na rin ng coaching staff kung papaano gagamitin si Kai Sotto especially sa depensa. Pero kahit gaano pa ka-impressive ang laro ni Kai Sotto versus South Sudan, ay frustrated pa rin si Kai Sotto at very disappointed dahil di nila nakuha ang panalo sa harap ng home crowd. Kai Sotto, ginulat ang NBA player ng South Sudan na si Wenyen Gabriel na kung saan sa isang play na sure dunk na sana ay bigla na lang lubundag si Kai Sotto at tinapal ang tira ni Wenyen Gabriel ng Los Angeles Lakers ng NBA. Giving this Gilas team some life with these block shots. You heard the crowd erupt on both of them. See if this can spark them. And it reminds me also sa isang play sa NBL Australia na kung saan ginulat ni Kai Sotto si Jochi nang akala ni Jochi na libre na siya pero nahabol pa siya ni Kai Sotto. His second personal foul. Stop, Green! At sa muling pagtatapat ni Kai Sotto at Jochi, ay muling magbabakbakan ang bigman ng Asia na si Jochi na isang former NBA player at si Kai Sotto na marami ang nagsasabing siya na ang susunod sa yapak ni Yao Ming bilang best big man ng Asia. No offense to AJ Edo na nagpapakita ng kakaibang galing, pero kay Kai Sotto pa rin tayo dahil isang legit homegrown Pinoy si Kai Sotto at minimithi natin siya na ang pinakaunang Pinoy na makapasok sa NBA. Pero sino nga ba ang yamado sa tapatang Kai Sotto at Jochi? So let's go to the numbers. Kai Sotto only averages 4.5 points, 3.5 rebounds, and 0.5 assists in 13 minutes of playing time. On the other hand, si Jochi naman ng China ay nag-average ng 20 minutes per game at mayroong 10 points, 3.8 rebounds, and 2.3 assists. Well, looking at the numbers, ay mukhang malayo si Kai Sotto kay Jochi dahil sa playing time pa lang ay milya-milya na ang difference, although against South Sudan ay 24 minutes ang nilaro ni Kai Sotto, scoring 8 points, at si Jochi naman against Angola ay naglaro lamang siya ng 11 minutes pero umiscore ng 10 points. Pero with the way Kai Sotto is playing against South Sudan, ay siguradong gugulatin ni Kai Sotto si Jochi sa kanilang match-up mamaya sa pagtatapos ng classification round. Balak ng Gilas na kukunin ang isang panalo upang kahit papaano ay meron tayong maipanalo sa FIBA World Cup dahil hindi maganda na ang host nation ay walang panalo. Maganda rin ito na pampalubag loob sa mga taong ayaw na kay Coach Chat Reyes at kung maipanalo ng Gilas ang game versus China ay baka ito pa ang magiging daan upang magpapatuloy pa rin si Coach Chat Reyes na siyang head coach ng national team hanggang kaya niya.